kung ano po yung balita. Ito po ay nagsasalita dito si dating Pangulong Duterte habang ini-interview po ng GMA. Sabihin niyo po sa akin kung naririnig niyo o hindi. Dapat igalang ang desisyon ng korte. Yan ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tanungin tungkol sa pag-acquit o pagpapawalang sala kay dating Senador Leila de Lima sa ikatlo at huling drug case laban sa kanya. Sabi ng dating... naririnig niyo po si Ivan Mayrina, mga kababayan? Okay lang sound. Meron. Ano po? Ibig sabihin, naririnig nyo nga po. Ito yan yung pinapakita natin. Ayan. Nangyari kay dating Pangulo dito. Bakit ganyan? Parang inantok na. Tuloy ko na. Naririnig nyo naman eh. Tanggalin natin yan kasi baka ma-copyright tayo. Pangulo, salita po! Dating Pangulo, dapat daw itong ikatwa dahil papaliwanag ko lang kasi naano ko Ang sabi dito, kung ano ang masasabi niya, no? Doon sa pagkaka-acquit kay dating Senadora Leila de Lima, mga bossing. Nagsalita na dito si Duterte, mga kababayan, na talagang ang iniisip at tumatakbo sa utak ng dating Senadora Leila de Lima at mamamayang Pilipino naging political prisoner si Leila de Lima ni Duterte, mga kababayan. Pakinggan po natin. Leila de Lima sa ikatlo at huling drug case laban sa kanya. Sabi ng dating Pangulo, dapat daw itong ikatwa dahil gumagana ang demokrasya. Kaugnay naman sa naunang sinabi ng anak na si Vice President Sara na tatakbo sa pagkasenador ang dating Pangulo pati sina Mayor Baste at Congressman Pulong. Sabi ni Duterte, huwag anyang kumagat sa sinasabi ng anak. Tanong niya, ano ang gagawin nila kung tumakbo silang tatlo? Ayun yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Huwag kayong kumagat dyan. Diba? Napaisip yung mga na naman. Napaisip na naman yung mga DDS. Ang sasabihin niyan, naglalaro ng chess ang Grandmaster. Alam niyo po, mga bossing, Chief Amo, sir, yung tanong niya sa bandang dulo, ano ang gagawin ninyo? Ano ang gagawin ninyo, mamamayang Pilipino, kung sakali na kaming tatlo, ni Baste, ni Pulong, at ako tumakbo sa senador. So kumukuha yan ng kumbaga, chine-check nila, ano kaya magiging reaction ng taong bayan? Okay kaya sa kanila yung kaming tatlo? Kapag ka nakaramdam mo yan, mga bossing, na okay sa kanila, tuloy-tuloy yan, rekta-rekta yan. Pero una sa nakikita natin, gusto lang nilang palutangin yung kanilang pangalan. Agad-agad, mga bossing. Pag naramdaman nila, may mga boboto, okay, positive ang mga tao. Ganito kadami ang nakikita nating posible na bumoto sa atin. Tutuloy yan. Pero kapag hindi, mga kababayan, at nakikita nila na, naku, sandamakmak ang mamamayang Pilipino na ayaw sa atin, wag na lang. Testing the water po, mga kababayan. Diba? Sabi ni Rego Adventure, biglang nalungkot si Bato, si Otabs. Ay, oo nga no. Biruin mo si Bunggo nandoon tapos si Otabs wala sa sa top 12. Kawawa naman. Si Otabs pa naman talagang willing at gustong makabalik sa Senado. Mali kasi yung diskarte doon sa sa ginawa niyang hearing, mga kababayan no. Makinig ulit tayo kay dating Pangulong Duterte. Mga DDS, makinig kayo dyan. Kaugnay naman sa eleksyon 2028, sinabi ng dating Pangulo na Diyos na raw ang bahala. Siguro na na lecture na ni Kibuloy, mga kababayan. Kasi dating Pangulo, hindi masyadong mapaniwalain Lalo na pagka sa Katoliko, mga kababayan. PI ka, Pope! Ganon di ba? Ngayon, Diyos na ang bahala kung manalo ang Vice Presidente bilang Pangulo ng Pilipinas. Medyo kapag yata naiipit sila nagkakaroon ng Diyos, naniniwala sa Diyos mga kababayan. Nawala si Marlon agad. Pang isang comment lang. Pakulo ni Sara Mao na bisto na naman galing sa bibig ng tatay niya. Si Kibuloy naman ang Diyos niyan. Sabi ni Puji ko.
Baka yun yung ibig niya sabihin. Bahala na si Kibuloy, no? Doon sa 2028 election. Ulitin natin, ha? Sa eleksyon 2028, sinabi ng dating Pangulo na Diyos na raw ang bahala. Oo. Sa issue naman, ng pagbibitiw ni VP Sara sa gabinete ni Pangulong Marcos, sinabi niya hindi raw siya Wait lang, Ito yung rally nila, National Day of Protest. Aba, yun na pala yung pangalan nila. Pakita ko lang sa inyo, mga boss. Ito. Ayan, Parang paunti talaga na silang paunti, Kumukonti na lang sila, ilakyan natin 'to, Maluwag pa, Tapos halatang yung mga hawak nilang yung winawagayway nilang gano'n. Halatang parang kaparehas nung font nung sa 7 days rally ni Kibuloy. Di ho ba? Ituloy na ho natin ito, mga bossing. Pakinggan natin. Ano daw po yung yung masasabi ni dating Pangulong Duterte doon sa pagbibitiw ni VP Sara? Makinig tayo. kinonsulta ng kanyang anak tungkol dito. Hindi siya Sinabi niya yan sa pagbisita sa Tacloban City. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Stop na. Tapos na. Uy! Yan, tapos na, mga kababayan. Unang-una, narinig natin, hindi daw siya tatakbo, mga kababayan. Siyempre, ang maririnig po natin, mga boss, chief amo, sir, sa mga DDS, naku, naglalaro ng chess ang Grandmaster. Ganyan po yan, No, kapag may pabago-bagong sinasabi ang dating Pangulo o nililito ang mamamayan, naglalaro ng Grandmaster. Naglalaro ang Grandmaster ng chess. Yan yung nila, mga kababayan. Kaya yung paglalaro ng Grandmaster, mga bossing, ito naman pong siyang pagbaba po ng ratings o ng approval ratings ng ating Vice Presidente, mga boss. Yan po, diyan po nanggagaling yan. Yan po yung dulot ng pagbaba ng ratings ng ating Vice Presidente. Sabi ni Lorelai Jesener, mga binayaran yan ng DDS as usual, mga kabayan, bagsak na sila. God wills and God help. Walang future yung senatorial bet ng PDP. Ako, kung si Malutikya ang may-ari ng Publicus Asia, Bunggo, baka isiningit lang si Bunggo dyan. Mga kababayan. Anyway, mga boss, chief amo, sir, ito, isang oras na naman po tayong nag-live dito. Medyo makati na din po yung lalamunan natin at kailangan na nating magpahinga, mga boss. Diyos ni Mang Kanor, si Kibuloy, si Aguirre ang tanungin nyo. Siya ang popular na kaaway ni De Lima. Nako, yari ho talaga itong mga ito, mga kababayan. Laro lang siya, walang masyadong naniniwala sa kanya. Anyway, mga boss, chief amo, sir, ako'y magpapaalam na po. Sa dami ng kasalanan ng mga Duterte family, dapat makulong na ang mga yan. Sabi ni Vibrant Leather. 1 minuto tayong mag-shoutout dun sa mga hindi pa po natin nag-shoutout bago tayo magpaalam, mga kababayan. 753 viewers bago po kayo lumabas. Pindutin nyo lang po yung like button dyan para mas i-share ni YouTube yung mga videos na mga ginagawa natin, yung mga live na ginagawa natin. At kung kayo po ay hindi nakakatanggap ng notification galing kay YouTube, mga kababayan, pindutin nyo lang po yung subscribe button and all para lahat po ng live stream natin kayo po ay papadala na notification ni YouTube. Vibrant Leather, shoutout. Shiro Kansaki, salamat sa iyo. Sagip Bulaga, Lorelai Jesener, Maman TV5, yan ang dahilan kaya sila mag-rally, nililito nila ang gobyerno para di sila maimbestigahan. Si Roque Halata na pangalan niya ang nakalagay sa nahuli sa Pogo. Pangalan niya ang nakalagay sa Pogo. Paeng Chu, Arlon Medalla, Arlene Cabrera, Remya Seriaca, shout out po from Texas, USA. Jesus Bukaya,
lumaki sa farm, ayoko nang mag-like, napagod ka na. Wag po kayo magtatampo mga kababayan kapag yung pagka-like nyo hindi ko nababasa. Talagang minsan dire-diretso ho tayong magsalita at minsan din ho mga kababayan, mabilis naman po yung comment section, no? Magpa-psychology test ang mga Dutertes clan, lahat sila may sabit. Thank you Sir Mark. Isasigo, ayan. Sabi niya dito. Ayaw pumindot. Oh. Remle Seriaca, Ai Chang, shoutout sa'yo. Cheche Boreche, nag-like ako, 240. Muli po, maraming salamat and God bless po. Mamayang umaga po ulit dyan sa Pilipinas, naka-live tayo mga kababayan. Paalam and God bless.